Isang araw ay dinala ng isang grupo ng mga kalbo ang bida na si Yukito sa tatay nito na pinuno ng kulto ng mga kalbo para magsagawa ng isang ritual. Balak nilang ihulog sa dagat ang bida bago sa kanya ipasa ng tatay niya ang pamumuno sa kulto. Tutol si Yukito sa gagawin sa kanya, pero walang paki ang tatay niya dahil ito daw ay isang ritual. Nagdasal muna sa Diyosa na si Matama ang tatay niya, saka sinuutan ng pendant ang anak bago nila ihulog sa bangin ang walang magawa na si Yukito. Pagkahulog sa dagat ay nag-flashback na ang masalimuot na buhay ng bida bilang successor ng tatay niya, hanggang sa tuluyan na siyang bawian ng buhay. Napunta si Yukito sa isang lugar nang magulat siya dahil nilalaro ng isang babae ang talong niya, kaya todo sorry ang babae sa kanya. At dahil sa nagawang kasalanan ng babae ay nagpresente ito na pagsilbihan ng bida hanggang sa makarecover ang katawan. Nagpakilala ang babae na si Alural at nagtatrabaho daw siya sa isang restaurant. Naisip ni Yukito na parang na-reincarnate siya dahil para daw siyang nasa fantasy world. Dahil dito ay itinanong ng bida kung nasaan ang guild dahil excited na siya na mamuhay kasama ng sword and magic. Pagdating sa farm ay nakita siya ni Roy na nagagalit sa bida dahil niligtas siya ni Al dahil lahat daw ng mga babae sa village ay pagmamay-ari niya, pero pinagalitan siya ni Glenn sa nakipagkilala sa bida. Binigyan siya ni Glenn ng trabaho, kaya akala ng bida ay papas lang siya ng mga goblin pero pinagpitas lang siya nito ng mga ubas. At dahil sa akala ng bida ay isang pagsubok lang ang mga boring na quest sa simula ay ginalingan niya ang pagkolekta ng mga prutas. Pero dahil sa sobrang dami ng na-harvest ni Yukito ay hindi daw nila ito magagamit lahat kaya para hindi masayang ang mga sobrang ubas ay nag-isip sila ng iba pang mga pwedeng paggamitan nito. Pagdating sa resto ay natuwa sila Roy at si Cilarel na ate ni Al sa bida dahil sa nakagawa ang bida ng alak sa pamamagitan ng ubas, kaya patuloy silang nagsaya gamit ang alak. Samantalang si Yukito naman ay hindi makapaniwala dahil hindi daw exciting ang buhay niya sa fantasy world. Pinapatira si Yukito ng libre ng magkapatid na sila Alural at Cilarel sa loob ng resto nila, saka nagkaroon pa siya ng maraming kaibigan, pero gusto pa rin niyang maging isang adventurer. Isang araw habang nagbubukid ay may nanghabol na isang monster, at saka papasugod ito sa bida kaya nagpanik siya, pero si Roy na daw ang bahala saka inilabas ang libro para malaman kung ano ang gagawin, kaya akala ng bida ay marunong gumamit ng magic si Roy pero tumakbo lang silang dalawa. Nagalit si Yukito dahil bakit daw hindi sila lumaban, pero sinabi ni Roy na wala daw silang laban sa mga halimaw, at ang libro na binabasa niya ay mga talaan ng strategy kung paano makatakas sa mga halimaw. Napagtanto ng bida na hindi gumagamit ng magic ang mga tao dito, pero naglalasing naman sila palagi kaya okay lang daw, hanggang sa magsuka na ng dugo si Roy kaya nanalo sa palakasan uminom ang bida. Napansin ni Al na naging masayahin daw ang mga tao mula nang dumating si Yukito kaya nakiusap siya na manatili na lang sa village si Yukito. Pero kahit na hindi ito ang pinapangarap na fantasy world ng bida ay mas mainam na daw ito kumpara sa dati niyang buhay. Nalaman pa ng bida na wala rin alam ang mga tao dito tungkol sa mga Diyos o sa kahit na anong konsepto ng religion. May nakita siyang isang patay na hayop pero hindi niya alam kung paano inililibing ng mga tao dito ang mga bangkay nang biglang dumating doon sila Al at Roy at pinagkamalang siyang nanghahunting. Binulong ni Roy sa bida ang tungkol sa isang pinagbabawal na libro kaya napalunok sa excitement si Yukito. Pero ang libro palang tinutukoy ni Roy ay tungkol lang pala sa boom-boom, kaya nawala ng interes ang bida. Nagpunta ang tatlo sa Imperial Capital, saka ipinakita nila sa bida ang palasyo kung saan nakatira ang Emperor. Pinaalalahanan din ni Roy si Yukito na wag daw makipag-usap sa mga tao sa syudad dahil sa kinamumuhian daw ng mga ito ang village nila. Excited ang dalawa na makita ang nilalaman ng libro ng boom-boom pero baliwala ito sa bida, pero sa tingin ni Roy ay mapanganib ang libro na ito. Dagdag pa ng bida na ang mga ganitong klase daw ng libro ay maihahalin tulad sa isang art kaya kadalasan daw dito ay nakadisplay sa museum, kaya nagimbal ang dalawa kung saan daw ba nanggaling na mundo si Yukito dahil sa mundong ito ay pinagbabawal daw ang ganitong mga libro. Napadaan sila sa isang grupo ng mga tao na sabay-sabay uminom ng likido na lason pala kaya nasawi sila na siyang ikinagulat ni Yukito, saka hinatak na siya papalayo ni Al. Sinabi ng dalaga na ang bansang ito daw ay may tinatawag na end-of-life system, kung saan ipinag-uutos ng pinuno kung kailan mo tatapusin ang sarili mong buhay. Nagulat ang bida sa nalaman, kaya sinabi ni Roy na hindi daw sumasali ang village nila sa ganitong gawain ng Empire, saka maririnig ang pandidiri sa kanila ng mga tao. Kinagabihan ay nagpunta si Al sa kwarto ni Yukito dahil sa nabasa daw nitong libro, kaya nagdala ito ng lubad at saka latigo, kaya hinaras niya ang kawawang bida. Pero nagsorry naman si Al nang malaman na mali pala ang nabasa niya sa libro. Sinabi ng dalaga na ang village daw nila ay ang isolation camp kung saan ipinapatapon ng mga taong takot wakasan ang sariling buhay sa utos ng Emperor, saka pinakita ang tatak niya sa likod na siyang tanda na isang residente siya ng isolation camp.
Nagustuhan daw ng mga tao sa village si Yukito dahil siya palang ang kauna-unahang tao mula sa labas na hindi sila pinandirian, ngunit sinabi naman ng bida na pareho naman daw sila ng kalagayan sa dating buhay nito. Napansin ng dalaga ang pendant ng bida na siyang tanging bagay na nadala ni Yukito sa mundong ito, saka ibinigay niya ito kay Al na labis na natuwa. Samantala nag-uusap naman ang tatlo, at wala na daw magagawa si Sil, kaya hiniling niya na lang na sana ay makasurvive ang kapatid niya na si Al, pero gusto silang ipaglaban ni Roy. Kinabukasan ay sarado ang resto, saka nakita ng bida si Roy sa labas dahil kinuha na daw ng Empire sila Al at Sil para sa pilitang wakasan ang buhay ng dalawang dalaga. Nagdala naman ng karwahe si Clint na siyang ginamit nila para makapunta sa syudad. Samantala nauna nang nabigti si Sil habang naghihintay na lang ng kamatayan si Al na tatapusin daw nila sa pamamagitan ng espada. Nakarating na sa eksena si Yukito na isa-isang pinabagsak ang mga bantay saka nagalit nang makita na nasawi na si Sil. Lumabas naman ang isang captain ng mga sundalo na si Bertrand na nagsabing tungkulin daw ng mga citizen na magpakamatay kapag ipinag-utos ng Emperor. Dahil sa kontra si Yukito sa pamamalakad ng Emperor ay pinaslang ni Bertrand ang bida, pati na rin si Al. Bago pa tuluyang masawi ay hinawakan ni Yukito ang bato na bigay ng tatay niya, dahilan para may summon niya si Matama na isang goddess. Nagulat si Bertrand, saka natuwa naman ang goddess dahil sa wakas at tinawag na rin siya ng bida pero nakita niyang pumanaw na ito. Dahil dito ay ginamitan ng mahika ni Goddess Matama si Bertrand at ang mga sundalo nito, kaya hinigop sila ng kapangyarihan ng goddess. Pagkatapos ay nagtaka si Al kung bakit hindi siya namatay, saka nakita si Yukito na sinakyan ng tuwang-tuwa na si Matama pero hindi siya kilala ng bida kaya nagtampo ang goddess. Masayang nagpakilala si Goddess Matama sa bida, at na-revive din maging sila at Al kahit na si Yukito lang daw ang balak na buhayin muli ng goddess, pero duda sa maliit na bata si Yukito. Nag-alisa ng mga taong pinandidirihan ng pangkat nila, at sa kapag-uwi ay nagulat ang mga kasamahan nila nang makita na kasama ng bida ang dalawang dalaga. Sinalubong ni Roy si Sil pero umilag ito kaya plakda ang binata. At dahil sa magandang balita ay nagkaroon ng kasiyahan kinagabihan habang iniisip ni Yukito kung paano niya matutulungan ang village, saka binuhusan siya ni Roy ng alak sa mukha. Samantala si Matama naman ay ayaw payagan ni Al na magpunta kay Yukito dahil sa wala pa itong damit. Tinanong ni Al sa goddess kung ano ang relasyon nito sa bida, kaya sinabi ng goddess na siya daw ang Panginoon ni Yukito, at magsasama daw sila ng panghabang buhay kaya pinitik siya ni Al. Labis na nalulungkot si Al dahil sa akala niya ay taken na ang bida, pero sinabi ng goddess na masaya daw siya dahil gusto si Yukito ng mga tao sa village, at saka pinayuhan pa nito si Al na ituloy ang pakikipagkaibigan sa binata. Nag-uusap sila Clen at Yukito saka sinabi ni Clen na libo-libong taon na daw ipinapatupad ang end-of-life system ng Emperor, saka dumating si Matama na binangga ang likod ng bida. Nagtataka si Clen kung sino ang batang babae, kaya ipinakilala ng bida ang batang babae na pareho daw sila nito ng pinanggalingan na bansa. Na-inlove si Roy nang makita niya si Matama, kaya niyaya niya itong magpakasal pero pinandirihan siya ng goddess. Dahil sa broken-hearted si Roy ay naging wordo ang ikan-ikilos ng loko kaya natakot at nandiri ang mga kaibigan niya. Kaya ginawa siyang live target shooting ni Sil. Itinanong ng bida sa goddess kung anong kayang gawin ng powers nito, at sinabi naman ni Matama na kaya niya daw gawin kahit na ano, katulad ng ginawa niya sa mga kalaban. Ikinatuwa ni Yukito ang mga narinig, pero nang subukan ulit ng goddess ang powers niya ay kakaunti lang ang nagawa niyang alak na natapon pa kay Roy. Dahil dito ay tinignan ng goddess ang mga alagad niya at nakita niyang zero, dahil nakadepende daw sa dami ng alagad ang powers ng isang goddess. Nainis si Matama sa nakitang zero ang alagad niya, dahil ibig sabihin ay walang bilib sa kanya kahit na si Yukito na niligtas niya ang buhay. Ibinalita ng isang lalaki na papunta daw ang Royal Guard para mag-imbestiga sa nangyari, kaya kinabahan ang mga tao. Sinabi naman ni Roy na si Yukito na daw ulit ang bahala sa mga ito, na sumang-ayon din kahit na hindi niya naman talaga alam ang gagawin. Nag-iisip ang bida kaya naligo siya sa hot spring, pero natatakot na siya kaya nagpanik. Sinundan pala siya ni Matama kaya binalibag niya ang goddess pero nagsorry dahil hindi sinasadya. Pagkatapos ay napag-isipan ni Yukito na hanapan ng mga alagad si Matama para magamit nito ang powers niya. Una nilang in-invite si Roy na walang atubiling naging alagad ni Matama, at nakumpirma naman ng goddess na nagkaroon na siya ng isang alagad sa kanainis dahil hindi pair niya alagad si Yukito. Balak ni Yukito na magka 10,000 na alagad si Matama bago pa man makarating ang Royal Army sa village nila. Dahil dito ay magsusulat daw ng nakakaengganyong speech ang bida, pero hindi na daw kailangan ni Matama dahil siya na daw ang bahala. Nang nasa labas na sila ay nag-speech si Matama na bilang goddess ay alam niya daw ang lahat ng mga bagay, kaya ikinwento niya ang mga nakakahiyang bagay tungkol kay Yukito kaya nainis ang binata sa goddess.
Sunod nilang sinubukan ng pamamaraan ng bida, kung saan sinabi ni Yukito na alam niya daw na may problema sa pag-ibig si Al, kaya nahook ang mga manunood. Nalaman daw ito ni Yukito dahil sa kapangyarihan ni Matama pero ang totoo ay obvious naman na may gusto sa kanya ang dalaga. Okay na sana ang lahat pero biglang umapal si Matama saka sinabi na ang problema daw ni Al ay ang nadagdag sa timbang nito, saka dagdag pa ng goddess na ayaw daw ni Yukito sa may mga malaking hinaharap kaya biglang nanghingi ng axe si Al para tanggalin ang Cocomelon. Dahil sa ginawa ni Matama ay pumalpak ang plano nila na magkaroon ng mga alagad, pero hindi pa rin sila sumuko at gumawa ng iba't ibang mga pakulo pero sa huli ay nabigo pa rin sila. Pinuntahan sila ni Al dahil nakakain daw ng laso ng alaga niya na si Chil-Chil, kaya nagsuggest si Yukito na dalhin na daw nila ito sa vet pero wala daw pakialam ang mga tao sa bayan tungkol sa buhay ng mga hayop sabi ni Sil. Binabantayan ng magkapatid si Chil-Chil nang dumating si Yukito at Matama na may dalang mga dahon na maaaring gawing antidote para sa lason, saka pinainom ito ng bida kay Chil-Chil. Biglang nagsuka si Chil-Chil at nawala ng malay kaya kinabahan si Yukito at napaiyak naman si Al, kaya ginamitan na ito ng powers ni Matama na tagumpay naman niyang napagaling, pero kapalit nito ang life force ng goddess. Dahil sa nangyari ay naging alagad na rin ni Matama ang magkapatid, kaya nakarecover siya kagad at nag-umapaw ang kapangyarihan pero hindi daw ito normal kaya malamang ay espesyal ang magkapatid na dalaga. Nais nila Matama at Al na buhayin muli ang Imperial Guard sa pinaslang ng goddess, at kahit natutol dito si Yukito, ay naisip pa rin ng magkapatid na maaaring kumampi sa kanila ang mga ito. Gamit ang powers ay binuhay muli ni Matama ang mga guard nang mapasigaw si Bertrand dahil sa naging babae siya. Nasa gubat si Atar nang paslangin niya ang isang malaking halimaw dahil sa utos ng Emperor. Nagbalik si Bertrand sa imperyo pero hindi siya pinaniwalaan ng guard dahil sa isa na siyang babae. Dahil dito ay nagbalik sa gubat ang knight habang nag-iisip kung saan na siya pupunta nang biglang dumating ang manyak na si Roy na tinutokso ang dating knight pero ayaw siyang paslangin ni Bertrand dahil hindi siya bumubunot ng espada kung hindi ipinag-uutos ng Emperor. Binalibag ni Yukito ang kaibigan at saka ipinaintindi niya kay Bertrand na itinakwil na siya ng imperyo kaya niyaya niya ang knight na sumama sa isolation camp village at napapayag naman niya ito. Kinabukasan ay inatake ulit ng halimaw ang bukid, kaya nagpalabas ng espada si Matama na siyang ginamit ni Ricky sa halimaw pero hindi ito tumalab at talsik ang lalaki. Nagpanik na ang dalawa nang dumating si Bertrand para iligtas sila na nagawang mahiwa sa kalahati ang halimaw saka ipinakilala ni Yukito na si Bertrand ay ang Holy Knight ng religion nila. Nangako ang bida na kung sasali ang mga tao sa religion nila ay poprotektahan sila ni Bertrand. At tatawagin daw nilang Diyos ang mascot na si Matama na parang katulad lang daw ng aso sa resto nila Al, maging ang resto nila Al ay hindi na rin nagbebenta ng alak sa mga hindi pa kasapi ng religion, dahil handang gawin ni Yukito ang lahat para maparami ang alagad ni Matama. Namigay din sila ng banga na imbakan ng pagkain, pero si Roy lang mag-isa ang gumagawa na hindi pa raw nakakatulog sa lumipas na 3 araw. Namigay pa sila ng matatamis na pagkain at saka free massage para magkaroon ng mas madami pang member hanggang sa maging 101 na ang alagad ng goddess, at dahil dito ay may sapat ng lakas si Matama para kalabanin ang Imperial Guards, saka nagpunta si Bertrand sa bida na naka-maid costume na gusto na magpatiwakal. Sinabi ni Bertrand kay Yukito na hindi daw sa dami ng mga sundalo galing ang lakas ng imperyo, dahil ang mga archon daw ang secret weapon ng Emperor. Aminado ang knight na wala daw siyang binatbat kumpara sa isang archon, dahil kaya daw ng archon na burahin sa mapa ang isang bundok. Dahil sa nalaman ng bida ay tinanong niya kay Matama kung kaya din ba nitong burahin ang isang bundok, at sinabi naman ng goddess na magagawa niya daw ito kung magkakaroon siya ng 10,000 na alagad, pero nasa 100 pa lang sila ngayon kaya matatagalan pa ito. Samantala kinorner naman ni Yukito si Bertrand sa puno, at iniisip niyang gagawan siya ng masama ng bida pero curious lang pala ito sa espada niya dahil nagawa nitong mahiwa sa gitna ang halimaw. Hiniwa ni Bertrand ang isang bato, kaya tinanong ng bida kung saan nakakabili ng ganitong espada. Pero sinabi ng knight na hindi daw ito ipinagbibili dahil nanggaling daw ito sa emperor na may taglay na malakas na kapangyarihan. Nagkaroon ng pagtitipon ng 3 para pag-usapan ng tungkol sa pagpaparami ng alagad ni Matama para mailigtas sila ng goddess mula sa napipintong pag-atake ng Imperial Guard sa village. Nag-iisip ng paraan si Yukito dahil matatagalan pa bago sila maka 10,000 na alagad nang sabihin ni Sil na 2,000 katao lang daw ang limit ng mga naninirahan sa isang isolation camp, kaya nalaman ni Yukito na marami pa palang isolation camp bukod sa village nila. Nag-iinom si Sil sa gitna ng meeting nila kaya naamoy ito ng mga lasingjero kaya pumasok sila at nagkagulo sa loob. Samantala nagtataka naman si Atar kung bakit hanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang binibigyan ng ibang assignment ni Loki, kahit na ang misyon niya talaga ay ang burahin sa mapa ang isolation camp nila Yukito, kaya naghinala si Atar kung hinahadlangan ba ni Loki ang plano ng Emperor.
Samantala patuloy pa ring nag-iisip ang bida ng paraan, nang mapansin siya ni Seal, saka nagpasalamat ang dalaga sa mga tulong na ginagawa ni Yukito para iligtas ang village nila mula sa Imperial Capital kaya huwag na daw masyadong mag-isip si Yukito. At dahil sa mga sinabi ni Seal ay naalala ni Yukito ang advice ng tatay niya kung paano magpadami ng mga miyembro. Kinausap din ng bida si Glenn tungkol sa plano niya, at nang makitang supportive ang kaibigan ay lumakas na ang loob ni Yukito sa mga planong nais niyang gawin. Samantala nagkaharap naman si Bertrand at si Atar na isang Archon, at nakilala naman ni Atar ang tunay na katauhan ni Bertrand na dating captain ng Imperial Knights sa kabila ng pagkabago ng kasarian nito. Binanata ng Archon si Bertrand, pero ayaw siya nitong paslangin dahil nagtataka si Atar kung paano nabago ang kasarian nito. Nagulat si Atar pagsilip sa village dahil nakita niya ang mga windmill at mga makabagong makinarya na ginagamit ng mga tao. Isang araw na ang nakalipas ay nag-uusap ang tatlo kung paano nila mapapalago ang alagad ni Matama, kaya napagpasyahan ni Yukito na gamitin ang powers ng goddess para makagawa ng mga makinarya saka ikinatuwa ng goddess na naniwala na rin sa wakas sa powers niya ang bida. Dahil dito ay nagkaroon sila ng makinarya na pang-harvest sa bukid na si Roy ang unang nakatesting. Namangha ang mga tao kaya sinabi ng bida na nanggaling ang makinaryang ito kay Goddess Matama. At saka kung sino ang gustong maging alagad ni Matama ay sila lang ang makakagamit nito kaya nag-uunahan ang mga tao na sumali sa religion nila samantalang si Matama ay tuyot na ang powers. Pero dahil sa nadagdagan ng alagad ni Matama ay na-recover niya ang lahat ng powers. Dumating si Al na nag-iigib ng tubig pero natamba ang dalaga kaya naligo siya nang wala sa oras, pero dahil dito ay nagkaideya na naman ang bida. Nagkaroon na sila ng tubig sa gripo na labis na ikinatuwa ni Al dahil hindi na nila kailangan mag-igib sa balon. Nagkaroon na din sila ng malaking swimming pool kaya tuwang-tuwa na naman ang manyakol na si Roy, pero nang dumating si Al suot ang swimsuit nito ay namatay na sa nosebleed ang loko. Sinabi naman ng bida na bagay daw kay Al ang swimsuit kaya kinilig ang dalaga. At dahil sa naubos na naman ang powers ni Matama para lumikha ng tubig at swimming pool ay tuyot na naman ang goddess. Pero dahil nagkaroon na naman siya ng bagong mga alagad ay naka-recover ulit si Matama, nang sabihin ni Yukito na kailangan daw nilang maging exclusive. Kaya naman gamit ulit ang powers ni Matama ay nagkaroon sila ng kuryente na labis ulit na ikinatuwa ng mga tao. Nagsuot din ng bunny costume ang magkapatid na may-ari ng resto kaya natuwa ang lahat ng mga customer nila. Lumalapit na naman si Roy kay Seal kaya tinadyakan niya ang manyakol kaya naman binasag sa ulo ng manyak ang isang ilaw. Ipinagmalaki ni Yukito kila Glenn at Bertrand ang kuryente na likha ni Matama, at namangha naman si Bertrand pero napansin ng tuyot na naman na si Matama sa gilid. Sinabi ni Glenn na maging ang Emperor ay hindi pa rin nakakakita ng ganitong mga ilaw, kaya pinagdudahan siya ni Bertrand sa mga nalalaman nito tungkol sa Emperor. Ipinagtapat ni Glenn na dati siyang nagtatrabaho sa palasyo, at dagdag pa nito na kagustuhan daw niya na mamuhay sa isolation village. Tinanong ni Glenn kung ano ba ang ibig sabihin ng mga Diyos sa mundo ni Yukito, kaya ipinaliwanag ng bida ang tungkol sa religion at sa mga Diyos ng kalikasan. Dahil dito ay sinabi ni Bertrand na maituturing daw pala na isang Diyos ang Emperor dahil may kakayahan nito na makontrol ang mga bagay o pangyayari sa mundo, kung kaya nagtaka ang bida kung ano ba talaga ang Emperor. Dahil sa naging alagad na ni Matama ang 2,000 na tao na nasa village ay nagkaroon na siya ng pambihirang powers, pero sinabi ng bida na simula pa lang daw ito. Dumating si Roy para ibalita na nabihag daw ng isang maliit na babae si Bertrand, samantalang tinatanong pa rin ni Atar kay Bertrand kung sino ang may likha ng mga modernong bagay na ngayon niya palang nakita, pero ayaw sabihin ni Bertrand. Tatapusin na sana ng Archon si Bertrand pero naantala si Atar nang tumawag si Loki, saka naalala ang pag-uusap nilang dalawa saka pinisil ng Archon ang braso ni Bertrand. Dumating naman si Matama kaya napatalon si Atar. Nagpakilala si Matama na isang goddess na pinoprotektahan lang daw ang pamilya niya na siyang ikinainis ni Atar. Tinira ni Atar ng laser si Matama, ngunit nagulat siya nang makita na buhay pa rin ang goddess. Gamit ang mga bato ay gumawa ang goddess ng mga mommy na siyang pinasugod niya kay Atar, at napaslang naman ito ni Atar pero nagtataka siya sa powers ni Matama. Nag-aalala si Yukito dahil 2,000 na alagad pa lang meron si Matama, at makikita naman na sisiw lang kay Atar paslangin ang mga summon pero nakapitan siya sa kamay saka binanata ng sabay-sabay, saka kinain pa ng malaking ulo. Nagsasaya na si Matama nang makawala sa ulo si Atar na nagpalabas ng mga lumulutang na kamay. Ibinigay na ni Matama ang lahat ng kapangyarihang natitira kaya nagsummon siya ng mga malaking bulate pero agad itong napaslang ni Atar sa isang tira lang. Pagkatapos ay hinanda pa ni Atar ang pinakamalakas niyang atake para mabura sa mapa ang village ni Yukito. Samantala sa village ay nagtatago ang magkakaibigan sa loob ng resto, pero gustong sumuporta ni Al sa laban nila kaya nagpumilit itong lumabas at saka sumunod na rin si Glenn.
Hindi na alam ni Mitoma ang gagawin dahil wala na siyang kapangyarihan, saka hindi niya matanggap na matatalo siya ng isang bata. Nagtiwala si Yukito kay Mitoma kaya naman nagkaroon ng pansamantalang lakas ang goddess at nagawa niyang makapag-summon ng mga weapon ng lahat ng mga god. Gamit ito ay nagsimula ng inatake ni Mitoma si Atar at makikita naman na kaya niyang talunin ang Archen kung hindi lang sana biglang nagpaalam ang mga god sa gitna ng labanan dahil nakita nilang napakakonti na ng alagad ni Mitoma. Labis na napinsala si Atar sa ginawa ni Mitoma, habang ang goddess naman ay napaiyak dahil natalo siya sa laban. Dumating ang mga kaibigan nila nang makita ni Manyakol si Atar kaya pati ang Archen ay pinagnasaan ng loko. Nainis lalo si Atar sa mga tao kaya nagpalabas siya ng isa pang bola para tuluyan ng wasakin ang village. Pinakawalan na ito ni Atar papunta sa village kaya nagkaroon ng malakihang pagsabog sa paligid. Pero sa isang kumpas lang ng isang lalaki ay hindi nawasak ang village na ipinagtaka ni Yukito at maging ni Atar. Nagpakita si Klen na ipinakita na ang tunay niyang katauhan na isa palang babaeng Archa na may pangalan na Loki. Nag-teleport si Loki sa likod nila Yukito saka sinabi sa bida at sa goddess na oras na raw para paslangin ang emperor ng bansa. Niyayaya ni Loki sila Yukito na paslangin ang emperor pero nagtataka ang bida dahil kakampi dapat ng emperor ang mga Archen. Tinanong ni Atar si Loki kung nagtatraidor daw ba ito, kaya nang subukang tirahin ni Atar si Loki ay pinaslang siya ng kasamahan. Pero sa isang click lang ay nalaman na ilusyon lang pala na nasaksak siya, saka niyaya na ni Loki ang grupo sa misyon. Nagpunta sa Kapitolyo ang grupo sakay ng karwahe ni Loki, saka pumasok na sila sa loob ng palasyo at napansin naman ng bida ang mga bantay na walang pakialam sa kanila. Nagpunta sila sa silid panuluyan ng emperor at nang buksan ay nakita na nila ang emperor sa trono. Nagpatira pa si Atar saka humingi ng tawad dahil sa nabigo siya sa misyon pero kalmado lang ang emperor. Nakilala ng emperor ang bida saka alam din nito ang mga bagay na ginagawa niyang pagpaparami ng alagad ni Mitoma. Nagtataka naman si Yukito dahil alam ng emperor ang tungkol sa mga god at goddess samantalang inaantok na at naboboring si Mitoma. Naglakad-lakad si Mitoma saka sinira ang isang poste dahil isang ilusyon lang pala ang nakikita nila dahil kanina pa pala sila nakikipag-usap sa isang bangkay. Dahil dito ay biglang nagbago ang itsura ng lugar, saka sinipa ni Loki ang bangkay ng Emperor, dahil matagal na panahon na palang walang Emperor sa bansang ito, at ang tanging nagpapatakbo na lang ng bansa ay ang machine na nilikha ng matagal ng yumao na Emperor. Matagal na daw alam ni Loki ang katotohanan, pero hanggang ngayon ay hindi niya pa rin maintindihan ang machine. Hanggang sa ngayon ay kinokontrol pa rin ng machine ang buong ekonomiya ng Empire, pero hindi rin daw alam ni Loki kung gaano na ito katagal. Nang maintindihan ni Yukito ang mga nangyayari ay napagtanto niya na mas advanced pa pala ang machine na ito kumpara sa mundong pinanggalingan niya. Bigla naman sinabi ng goddess na nagunaw daw ang mundo, at ang ilang mga taong nakasurvive ay silang gumawa ng machine at saka gumawa sila ng sistema na hindi kailanman magwawakas, pagkatapos ay kinalimutan din daw ng mga taong ito ang tungkol sa mga god at goddess. Tinanong pa ni Yukito si Mitoma kung nasa ang mundo daw ba sila, kaya sinabi ng goddess na nasa Earth pa rin daw sila, pero nasa future, dahil hiniling daw ito ni Yukito sa goddess noong nalulunod na siya. Nais ni Loki na sirain ang mga machine sa loob ng silid na siyang tinutulan naman ni Atar, pero ayaw magpapigil ni Loki dahil patay na daw ang mga lumikha ng machine, dahil para rin daw ito sa mga tao para magwakas na ang end-of-life system. Nais magpatulong ni Loki kay Mitoma na gawin ito nang biglang inatake siya ni Yukito. Agad na dumipensa si Loki gamit ang patalim pero nagawa siyang mapabagsak ng bida sa sahig dahil hindi pala nakakagamit ng powers ang mga Archen sa loob ng silid. Tinanong ni Yukito kung bakit gustong sirain ni Loki ang Empire, kaya sinabi ng Archen na naiinis na daw kasi siya sa sistema nito, at hindi niya kayang sirain ito mag-isa kaya nais niyang magpatulong kay Mitoma pero hindi naniwala ang bida. Naalala ni Loki ang nakaraan kung saan aksidente niyang nakita sa machine ang pamumuhay ng mga tao noon na malayang gawin ang mga kagustuhan nila at hindi kinokontrol ng machine. Naalala din ni Loki noong nalaman niya na alam pala ni Mitoma na isa siyang babae dahil hindi niya maloko ang goddess. Dahil dito ay sinubukan din ni Loki na magpadami ng alagad sa ibang isolation camp, kaya nalaman niyang nakakakuha din siya ng power sa mga alagad kaya nais ni Loki na agawin sa Empire ang mga tao para maging isang ganap na goddess. Sinabi na din daw ni Loki sa iba pang mga Archen ang plano at pumayag naman ang mga ito. Dahil dito ay napapayag na rin ng Archen si Yukito kaya inutusan na ng bida ang goddess na wasakin ang mga machine. Naisip din ni Yukito na mag-aagawan sa trono ang mga Archen kapag nawasak na ang machine, kaya maaaring magkaroon ng mapanganib na digmaan. Hinagis ng bida ang patalim sa trono kasabay ng pagpapalabas ng powers ni Mitoma. Nakita nila sa malayo na isang malaking puno ang pinalabas ng goddess, at kahit na may nakaakmang kaguluhan ay nais pa rin ng bida na tulungan magpadami ng alagad si goddess Mitoma. At sa malayo ay nakita na din ni Dakini ang pangyayari.
Nagkaroon ng kasiyahan sa loob ng restaurant dahil sa pagiging malaya ng mga tao mula sa Empire kaya nag-cheer din sila para kay Mitoma pero nadapa dahil mga gunggong. Nagpaalam na si Loki kila Yukito para magpalakas saka sinabi na hindi na raw makakagamit ng power si Atar dahil nasira na ang mga machine. Bago makaalis ang Archon ay sinabihan siya ni Yukito na gagawin daw niya lahat para protektahan ang village at gagawin naman daw ni Loki ang lahat para maging ganap na goddess. Sa labas ay pinagbantaan pa ni Bertrand si Loki na wag na daw gambalain ang village pero hindi nagalit si Loki at binalik pa ang tunay na kasarian ni Bertrand na labis na natuwa pero ginawa ulit siyang babae sa isang pitik lang ng kamay kaya nanlungo ang dating captain. At nang malaman pa ni Bertrand na magpupunta sa Imperial Capital si Loki ay nagpasya siyang sumama dito para protektahan ang mga tao. Nilapitan ng bida ang naglulugmok na si Atar pero sinisi siya nito dahil sa pagwasak sa Empire pero kailangan itong gawin ng bida para maligtas ang mga buhay nila sa end-of-life system. Nangako pa ang bida na tatalunin nilang magkakasama ang lahat ng mga Archon para makabuo muli ng bagong system tulad ng sa Emperor. Nagtaka si Atar kung bakit nais siyang tulungan ng bida, kaya sinabi ni Yukito na pareho daw kasi nilang kalaban ng iba pang mga Archon sa kabinola pa ng binata si Atar kaya naman nakipag-alyansa na ito sa bida dahil magaling magmanipula ng damdamin si Yukito. Pagkatapos ay sinubuan pa ng binata si Atar na naiyak ulit sa sobrang sarap ng pagkain habang si Al ay nanggigigil sa inis. Kinabukasan ay ipinakilala ng bida sila Mitoma at Atar bilang mga bagong goddess nila sa lugar, dahilan para maging magkalahati sila ng alagad ni Mitoma. Sinubukan ni Atar ang powers na nagulat siyang nagagamit na niya ulit dahil may mga alagad na rin siya, gamit ang powers ay niligtas pa ni Atar ang mga kalalakihan na hinahabol ng dinosaur. Pinakita din nila ang mga gawa ng mga goddess nila tulad ng kuryente sa village, gripo sa lahat ng kabahayan, at masasarap na pagkain. At ang lahat ng ito ay makakamtan ng mga tao sa isang kondisyon, ang maging alagad ni Mitoma. Dahil sa ganitong gawain ay malapit ng mag 3,000 na alagad si Mitoma. At para hindi na kailangan gumamit ni Mitoma ng powers ay plano ni Yukito na magkaroon sila ng production ng mga karne at mga pampalasa dahil malaki ang tulong ng masarap na pagkain sa kanila para makapagparami ng mga alagad. Pero mas maraming alagad si Atar dahil siya ang pumapaslang ng mga halimaw. Nalaman din nila ang tungkol kay Dakini na tinatawag daw ang sarili na goddess na meron na daw 10,000 na mga alagad. Sinabi ni Atar na isang Archon daw si Dakini pero hindi niya alam ang detalye dahil si Loki lang daw ang nakikipag-usap sa lahat ng mga Archon. Dahil dito ay naisip ni Yukito na magkaroon ng spy sa loob ng grupo nila Dakini para sirain ang samahan nila mula sa loob pero kailangan nilang mag-ingat para hindi sila tuluyang ma-convert bilang tagasunod ni Dakini. Nagpunta sila Yukito sa lugar nila Dakini para maging espiya, saka nagpresente si Rish na maging guide nila, at habang naglalakad ay makikita na sikat si Rish sa mga tao doon. Nang makarating na sila sa silid ay pinagiwalay sila nila Mitoma, kaya silang dalawa na lang ni Al ang natira at nakakita kay Dakini na akala nila ay nakakatakot pero isang babae pala. Hindi na daw makatulog si Dakini dahil sa madami ang gustong maging bagong alagad niya pero pinaglalaanan pa rin ito ng time ang mga meet-ups. Nag-request na si Yukito na nais nilang sumali sa grupo na agad naman na sinang-ayunan ni Dakini, kaya kinuha na niya na ang dalawa ng litrato. Pagkatapos ay nakaramdam ng kakaiba si Yukito at malakas ang kabog ng dibdib, saka naramdaman ng dalawa na napasailalim na sila ng kapangyarihan ni Dakini. Bigla namang tumalsik si Roy saka nakita nilang galit na galit si Mitoma, saka sinabi ng goddess kay Yukito na binalak daw siyang pagsamantalahan ni Roy, samantalang bigo naman si Roy dahil sa tinatakbuhan daw siya ng lahat ng mga chicks. Samantala kinausap naman ni Dakini si Rish na siya na daw ang bahala sa mga bagong recruit. Pagpasok ni Rish ay aksidente niyang nakita ang kapangyarihan ni Mitoma nang buuhin muli nito ang nasirang pader. Nagtaka ang dalaga saka tinakot siya ni Yukito na huwag ipagsasabi ang nasaksihan. At dahil sa tindi ng imagination ng dalaga, ay nanghina ito kahit na wala naman ginagawa si Yukito sa kanya. Nalungkot si Rish dahil bigo siya sa misyon, saka nagtanong pa siya kung bakit hindi daw tumatalab ang powers ni Dakini sa mga bida. Dahil sa kulto ng tatay ni Yukito ay kaya niyang mag-resist ng init ng katawan, at si Mitoma naman ay isang goddess kaya walang epekto ang powers ni Dakini. At nang malaman ito ni Rish ay bigla siyang humingi ng tulong sa mga bida para buwagin ang grupo nila Dakini. Nakarating na sa capital ang dalawa at napansin nila ang nakaambang kahirapan sa lugar dahil sa pagkawasak ng Empire. At saka malakas ang loob ni Loki na siya ang Archon na mamumuno sa daigdig bilang isang goddess. Samantala pinipigilan ng mga tao si Roy na magpunta kay Dakini, pero bigo sila kaya sinakal ng tauhan ni Dakini si Minyak, saka naisipan ni Dakini na gamitin ang binata. Nalaman ng bida na dahil sa sumali ang buong village nila Rish sa grupo nila Dakini ay wala siyang nagawa kundi ang sumali na rin sa grupo.
Bumili daw siya ng mga Nyorn magazine at saka binasa niya lahat kaya siya napagkamala ng mga member na number 1 Maharot kaya naman ginawa siyang officer ng mga ito. At dahil sa gusto ni Rish na pabagsakin ang grupo nila Dakini ay naging kakampi na nila Yukito ang dalaga. Samantala nakita naman ni Matama na bumababa ang bilang ng mga alagad niya, at dahil pala ito kay Atar na pinrotektahan ang village mula sa isang malaking halimaw kaya napunta kay Atar ang mga alagad ng goddess. Pinakilala ni Rish saglit sila Yukito sa mga member, at pagkatapos ay pinaalis na rin sila nito kaagad. Nalaman ni Yukito na matatagalan pa bago makabalik sa branch na ito si Dakini, kaya may plano ang bida pero nakita nila si Matama na nasa 500 na lang ang mga alagad kaya nanghihina. Inuto ni Yukito si Matama na magiging alagad na rin daw siya kapag nagawa ng goddess ang hiling niya kaya nagliwanag dahil sa powers si Matama. Napansin naman ni Dakini na hindi dumadagdag ang powers niya kahit dumadami ang alagad. May ipinakitang mga produkto ang mga member kay Dakini na ibinigay daw sa kanila ni Rish. At dahil pala ito sa nagiging alagad na ni Rish ang mga member sa branch niya na kagagawan pala ni Yukito. Dahil dito ay agad na nagbalik si Dakini sa branch nila Rish saka pinagbintangan nito si Rish ng pag-aaklas laban sa kanya. Ipinagtanggol naman ng mga member si Rish, kaya napagtanto ni Dakini na may sulsol kay Rish kaya pinaaresto niya sila Yukito sa mga macho papa. Biglang lumapit si Roy sa bida sa kasinikmuraan dahil na brainwash na pala ni Dakini si Manyok. Dahil sa nangyari ay magkakaroon ng public execution para sa mga rebelde. Tinuhad-tuhod ni Roy ang puwet ni Yukito, saka nang isusunod na ni Roy ang puwet ni Al ay pinilit ng dalaga na makaiwas sa manyakol, hanggang sa makita siya ni Dakini kaya nagmakaawa si Boy Loco. Tinatanong ni Dakini sa mga rebelde kung ano ang pakay ng mga ito sa ginagawa nila nang biglang magdrama si Rish. Dahil sa galing umarte ni Rish ay nadadala ang damdamin ni Dakini maging ang mga member, kaya naman nakikiusap ang mga member na pakawalan ang mga traidor, pero nasa plano din pala ito ni Yukito. Napag-alaman na preparado pala si Rish para sa ganitong pagkakataon, dahil sa sinanay na siya ni Yukito sa pag-acting na talaga namang nakakaantig ng puso kaya pati ang bida ay napaiyak. Itinodo pa ni Rish ang pag-acting hanggang sa tumulo na rin ang luha ng mga member, dahilan para ma-pressure si Dakini na pakawalan sila Rish. Napagtanto naman ni Dakini na kagagawa nito ni Yukito pero wala pa rin siyang nagawa kaya pinatigil niya ang execution. Dinala nila Roy sa kulungan sila Yukito nang sabihan siya ni Matama ng traidor pero nagalit lalo si Roy sa kanila. Nandiri naman sila Rish at Al kay Roy kaya mas lalong nagwala ang nababaliw ng manyak saka sinabi pa nito na maghihiwalay na daw ang mga landas nila simula ngayon saka umalis. Hindi sila makatakas sa kulungan dahil sa wala ng power si Matama at saka nagpakita ang mga purgers ni Dakini na nawasak ang rehas para paslangin sila. Naalala ni Dakini ang nakaraan kung saan inutusan siya ng Emperor na burahin ang pag-ibig sa puso ng mga tao gamit ang kakayahan nito. Pagkalabas ay ginamit kaagad ni Dakini ang power sa mga bata at sa lahat ng mga tao na makita niya at dahil dito ay naging wala ng saysay ang buhay ni Dakini. Kaya bilang pagre-rebelde sa Empire ay gumawa siya ng isang libro na tungkol sa romance na siyang pinakalat niya sa buong syudad. Ipinagbawal daw ng Empire ang mga libro hanggang sa isang araw ay may nakita siyang batang babae na nagbabasa ng mga libro niya kaya naisipan ni Dakini na gawin ng bata na isang kaibigan. Hanggang sa isang araw ay kasama si Toka sa naipadala sa isang isolation camp, at isang araw ay nakita ni Dakini si Toka na pinaslang ng mga kasamahan dahil nagtaka ang mga tao na magbuntis ang babae dahil artipisyal na pinapanganak ang mga tao sa tulong ng powers ng Emperor. At dahil dito ay napagpasyahan ni Dakini na gagawa siya ng paraan para manumbalik ang emosyon ng mga tao. Pinasok ng isang purger ni Dakini ang kulungan ng mga bida para paslangin sila, mabuti na lang ay dumating doon sila Atar para iligtas sila Yukito. Nainggit si Matama kay Atar nang makita ang pambihirang powers nito dahil nasa 6,000 na ang alagad ng babaeng Archen. Gamit ang kapangyarihan ay pinabagsak ni Atar ang mga purger, at saka tatakbo na sana sila nang mahawakan ng isang purger ang damit ni Rish. Hinampas ni Al ng vibrator ang puwit ng Matso Mama kaya kinilig ang Matso Papa at nakatakbo ang mga bida. Ipinagtaka ng goddess kung bakit napakalakas na ni Atar, kaya sinabi ng bida na dahil umalis sa village si Matama ay napunta kay Atar ang lahat ng mga alagad niya, na siyang ikinagulat ng goddess. Pero naaayon pala ito sa plano ni Yukito, dahil mas malakas daw ang combat power ni Atar kumpara kay Matama para makalaban sila kay Dakini. Nakasalubong nila si Dakini na kanina pa naghihintay sa kanila, at saka nakita nito ang libro na hawak ni Rish na pagmamay-ari ng yumao niyang kaibigan na si Toka. Bigla na namang binuutes ni Atar ang pader, saka ibinigay ni Yukito ang goddess kay Rish para tumakas. Gagamitan pa sana ni Dakini ng power si Atar nang tirahin nito ang cellphone niya. Labis na nagalit si Dakini kaya naglabas ng malakas na powers, sa kanila nakita na halos 15,000 pala ang alagad ng Love Archen.
Habang tumatakbo naman ay nagtataka si Rish kung bakit alam ni Dakini ang pangalan ng nanay niya dahil si Rish pala ay ang anak ni Toka. Nagpalabas ng power si Dakini gamit ang bungo at natamaan nito lahat ang mga bida. Napaluhod si Atar dahil isang love spell pala ang tumama sa kanila kaya nag-iinit ang katawan ng Archen. Hindi makapaniwala si Dakini dahil hindi pa rin nababaliw si Atar, kaya ginamitan pa niya ito ng mas matinding love spell, kaya halos mabaliw na si Atar. Maging si Yukito ay hindi handa sa napakatinding spell na ginamit sa kanila, kaya kumpiyansa si Dakini na walang makakatalo sa powers niya. Samantala sila Al at Sil naman ay hindi na nakapagpigil dahil sa spell, kaya gusto na nilang bulatlatin ang ating bida na kinakabahan na, at maging si Atar ay hindi na rin makontrol ang sarili. Nasa bingit na ng pagkatalo si Yukito, nang biglang lumabas ang powers ni Matama mula sa lupa na siyang kumuha isa-isa sa mga kasama para iligtas. Nasa itaas ng bubong ang dalawa, saka nagpakilala na ang goddess at si Rish naman ay tumiwalag na sa grupo nila Dakini. Kaya naman ang mga alagad ni Rish ay naging alagad na rin ni Goddess Matama na siyang dahilan para makarecover ang powers nito, at nagawa nila ito dahil sa pagtutulungan kaya naman tapos na daw ang maliligayang araw ni Dakini saka nag-cheer ang napakaraming mga tagasunod. At dahil dito ay naging halos 1,500 na ang alagad ng Goddess. Pero sa kabila nito ay hindi pa rin nabahala si Dakini dahil napakarami niya pa ring alagad pero biglang nawasak ang powers niya at dahil pala ito kay Matama na isang tunay na goddess kaya natanggal na rin ang mga sumpa sa mga kasama. Dagdag pa ni Matama na naalala niya daw ang tunay na goddess Dakini, kaya naisip niya na ang mga Archen ay nanghiram lang ng power sa mga tunay na goddess at gods. Pero sa kabutihang palad, ay mas mababang rank daw si Goddess Dakini kay Goddess Matama, kaya naman kayang-kaya niya daw na talunin ang Archen na nanghiram lang ng powers kay Goddess Dakini. Pero ang katotohanan ay nagmakaawa talaga si Matama kay Goddess Dakini para mapagbigyan siya sa hiling na tulungan siyang talunin ng Archen Dakini. Umatake na si Archen Dakini, nang pigilan siya ni Archen Atar, saka napatalsik ang kalaban kaya pinili na lang nito na tumakbo. Sa pintuan ay nakita niyang nag-aabang si Roy, kaya inakala ni Dakini na tutulungan siya nito, pero pinigilan siyang tumakas ng manyakol, dahil nais ni Roy maging hero para mapainlove niya si Matama. Labis naman na ipinagtaka ng kababaihan ang pinagsasabi ni Roy, pero kagagawa na naman pala ito ng pang-uuto ni Yukito sa kanya. Sinamantala ito ni Atar kaya sumugod siya at direktang tumama ang powers niya sa kapwa Archen na siyang sumira sa buong paligid habang sugatan naman si Dakini. Hindi pa rin sumusuko si Dakini dahil sa nais niyang ibalik sa dati ang mundo, nang puntahan siya ni Rish, saka nagpakilala ang dalaga na siya ang anak ni Toka na siyang labis na ikinagulat ni Dakini. Dahil dito ay naalala ni Dakini si Toka na nangangarap magkaroon ng anak na manggagaling mismo sa kanya at hindi galing sa artipisyal na pamamaraan ng Empire at dahil sa natuklasan ay napaluha si Archen Dakini saka nagsisi sa mga nagawang kasalanan. Dahil natalo na si Dakini ay pumayag ito na gawin daw sa kanya ang anumang naisin ng mga bida, kaya naman tuwang-tuwa si Roy, pero sinakal naman siya bigla ni Sil nang malaman ng dalaga ang pagtatraidor ni Manyak. Subalit ang nais lang ni Yukito ay ang sabihin ni Dakini sa mga alagad niya na si Matama na ang bagong sambahin ng mga ito pero ayaw ni Dakini, kaya nagbanta ang bida na papaslangin na lang daw nila si Dakini. Nagpunta si Rish kay Dakini sa kanilagyan niya ito ng balabal saka nagtanong tungkol sa nanay niya, kaya sinabi ng Archen na best friend niya daw ang nanay ni Rish. Dahil dito ay nais ni Rish na maging kasapi si Dakini sa grupo nila, pero kukumbinsihin niya daw muna si Yukito. Pagbalik ni Rish ay dala-dala niya si Yukito na nakatali at sunod sa oran sa kanya. Ipinakita pa ni Rish kung gaano niya kakontrolado ang sitwasyon kaya medyo napapaniwala niya na si Dakini. Inutusan pa ni Rish si Yukito na sabihin kay Dakini na pumapayag na itong maging kasapi ng grupo nila. Pagkatapos ay pinagmalupitan pa ng dalaga ang ating bida, kaya naman napaniwala na talaga nila si Dakini, dahil dito ay niyaya ni Rish na pag-isahin na lang muli ang mga alagad nila na hindi naman natanggihan ng Archen. Sa flashback ng nangyari bago pa man sila magpunta sa kulungan ni Dakini, ay makikita na nagpaplano sila kung paano makukuha ang mga alagad ni Dakini nang mag-suggest ng plano si Rish. Itinali niya si Yukito sa isang upuan, saka nagbalak ng masama si Rish at saka hinambalos ng letigo ang pototoy ng bida. Pinagmalupitan ni Rish ang bida kahit wala na ito sa script, at saka nang hindi magustuhan ng dalaga ang acting ni Yukito ay hinambalos niya ulit ang pototoy nito. Hindi pa nasiyahan ng dalaga dahil niyaya niya pa sila Al at Sil na excited na rin pahirapan si Yukito. Kinabukasan ay ayaw na daw maalala ni Yukito ang nangyari pero natutuwa raw ang mga kababaihan sa ginawa nila sa bida, habang si Roy naman ay kinakaladkad ng karwahe, at dahil sa nangyari ay napunta na ang mga alagad nila Dakini at Rish kay Matama. Naisip naman ng bida na baka alam ni Dakini ang plano nila, pero pinabayaan na lang nito para mapalapit kay Rish na anak ng best friend niya.
Nagyayabang naman si Matama dahil may 10,000 na alagad na siya nang may makita silang isang halimaw, kaya balak na ni Matama na magpasikat, pero pinaslang agad ni Atar ang halimaw saka nakitang may 11,000 na alagad na pala ang batang Archon kaya nainggit si Matama. Pagkatapos ay may dumating pang napakaraming mga halimaw na sinubukan naman paslangin ni Atar pero masyado talagang madami kaya pinagngangat-ngat ng mga ito ang sasakyan nila, mabuti na lang ay nakagamit kagad ng power si Matama. Nakaligtas man sila pero napansin ni Yukito at ng mga kasama na papunta sa village nila ang mga halimaw. Pagdating ay nawasak ang buong village pero nakaligtas naman ang mga tao dahil nagtago daw sila. Nalungkot si Al dahil nawasak din maging ang resto nila at dahil dito ay hiniling ng bida kay Matama na ibalik sa dati ang village pero ayaw ng goddess dahil mauubos daw ang powers niya pag ginawa niya ito. Pero dahil sa pagmamakaawa ng mga magkakaibigan ay napapayag na rin nila sa wakas si Goddess Matama. Sinimulan na ng goddess ang ritual, at gamit ang malakas na kapangyarihan ay nagawa niya na maibalik sa dati ang village, na siyang nasaksihan naman ng isang misteryosong babae na isa palang Archon. Naging parang bago na muli ang village, pero inutusan naman ng Archon ng mga alagad na halimaw na sugurin muli ang village, pero sinipa lang siya nito sa puwit saka nang hingi ng tulong. Nagkaroon ng kasiyahan sa loob ng resto ng magkapatid dahil sa matagumpay na nabuo muli ang village nila, samantalang namumuti na naman dahil tuyot muli si Mitama. Dumating bigla si Ricky dahil nakita niyang nasa panganib daw si Roy, dahil nililigtas niya pala ang Archon laban sa mga halimaw. Dumating si Atar para paslangin ang halimaw, saka iminungkahi ni Roy na kailangan nilang magamot kagad ang babae, kaya naman sinabi ng manyak na kailangan nila itong tanggalan ng damit pero nang papalapit na ang kamay ni manyak ay bigla siyang sinapok ng babae saka sinipa ang bunganga dahil hindi daw siya nito type. Pagkatapos ay nagkunwari na naman ang babae na nanghihina kahit na lantaran na ang pagsisinungaling niya. Inutusan ng bida si Atar na kilalanin ng babae kaya lumapit si Atar pero bigla siyang hinalikan ng babae kaya nagtaka sila saka naubusan ng hininga si Atar. Nagpakilala ang babae na siya daw si Gaia, isang Archon na may kakayahang kontrolin ang mga halimaw. Nais makipagkasundo ni Gaia nang ihagis ni Yukito si Matama sa Archon para ma-distract ito na siya namang sinamantala ng bida kaya bagsak ang kalabang Archon, pero nang papaslangin na ito ng bida ay hindi daw sinasadya ni Gaia ang nangyari. Nagpunta sila sa resto saka nalaman na dadalawa lang pala ang alagad ni Gaia, kaya naman pinagyayabang ni Matama kung gaano kadami ang mga tagasunod niya. Tinanong ng bida kung ano ang pakay ni Gaia, kaya sinabi ng Archon na nais niyang matalo si Loki, dahil si Loki daw ang may kasalanan sa pagkawala ng Empire kaya naglaban-laban ang mga Archon para sa kapangyarihan kaya nais makisapi ni Gaia kila Yukito para pabagsakin si Loki. Naglakbay sila sakay ng sasakyan na ginawa ni Matama papunta sa Kapitolyo nang makita nila ang malaking pader, kaya naman magsasummon sana ng malakas na halimaw si Gaia pero isang cute na ibon lang ang nagawa niya. Lumipad ang ibon sa pagsilip nito sa bakod ay pinaslang ito ng laser gun kaya nalaman nilang mapanganib sa kabila ng pader. Mula sa itaas ay bumaba ang isang bantay na nalaman nilang si Bertrand pala na isa na ngayong Black Knight. Nakilala ng grupo nila Yukito ang Knight pero itinatanggi pa rin itong siya si Bertrand at saka nadapa at nahulog ang espada na siyang pinulot naman ni Yukito. Nabasag ang helmet ng Knight kaya nakitang may luha ito, saka nagmakaawa na tapusin na daw nila Yukito ang buhay niya. Bigla namang sumulpot si Loki sa likod ni Yukito, na agad na tinusok ng bida pero kumabit ulit ang ulo nito sa katawan dahil isa lang pala itong ilusyon. Pinagmayabang ni Matama na meron na daw siyang 10,000 alagad, kaya sinabi ni Loki na meron na daw siyang 1,000,000 alagad sa kasalukuyan kaya natakot si Goddess Matama kay Archon Loki. Pero para makatakas sa sitwasyon ay nagkunwari si Yukito na mas marami ang mga alagad nila kaya aalis na daw sila, at saka nagbanta pa na papaslangin ng Archon kapag pinigilan sila, kaya nakaalis ng ligtas ang grupo nila Yukito. Pag-uwi sa resto ay hindi makapaniwala sila Yukito sa dami ng mga alagad ni Loki, pero masaya pa rin sila dahil walang nasawi saka nabawi pa nila si Bertrand. Tinanong ng bida kay Bertrand ang sitwasyon sa loob ng Kapitolyo, kaya nalaman nila na nagkukunwaring emperor daw si Loki sa mga tao kaya naging alagad niya ang buong populasyon ng Empire. Sinabi ng bida na ang 1,000,000 alagad ni Loki ay mga alagad daw talaga ng emperor, kaya naman nakaisip ang bida ng plano kaya magiging isang song producer daw siya. Gamit ang powers ni Matama ay nakagawa sila ng malaking entablado kaya nag-live concert ang trio habang pinapagmasdan sila ni Yukito sa malayo, at nagtatanong naman si Matama na nakatali kung bakit hindi siya kasali sa concert. Bago pa ang concert ay nagsanay muna ang grupo sa harap ng mga tao sa resto, pero nang gamitin na ni Bertrand ang electric guitar ay napakasakit sa tenga kaya pinatigil siya ng bida pero nagmakaawa ang Knight. Nagrereklamo pa si Matama nang magulat siya nang makatanggap ng malakas na powers kahit na 10,000 pa rin ang bilang ng mga alagad niya.
Sinabi ng bida na isang experiment daw ito, dahil nakadepende daw sa tiwala ng mga tao sa goddess ang powers na maibibigay ng mga ito kay Matama. Samantala luhaan naman si Bertrand nang lapitan siya ng bida dahil kailangan pa rin daw nila ang knight. Habang nagdadrive si Gaia ay nasa likod pala si Bertrand dahil inutusan siya ni Yukito na bantayan ang mga kilos ng Archen. Nagpunta sa kabilang village si Gaia na siyang ipinagtaka ni Bertrand, saka nakita ang Archen na nag-acting sa harap ng mga bata para makidnap sila pero hindi sumama ang mga ito. Nakita din ni Bertrand na kasabwat ni Gaia ang isang halimaw para manglinlang ng isang bata, pero nabigo na naman siya. Pagkatapos ay nagpunta naman si Gaia sa isang tagong bahay sa gitna ng gubat na may nakatira palang mga bata sa loob na tinatawag siyang nanay. Nalaman ito ni Yukito kaya sinabi niyang wag daw nilang maliitin ang religious group ni Gaia dahil mas malakas daw ang powers na naibibigay ng pamilya kumpara sa mga alagad. Dahil dito ay nakaisip na si Yukito ng plano para mapigilan si Gaia. Nang magpasalamat naman ang bida sa night ay naramdaman ni Bertrand na parang nagkakagusto na siya kay Yukito. Habang naghihintay sa labas si Yukito ay biglang dumating si Bertrand na biglang inatake ang bida at saka teen alien. Pagkatapos ay nakitang mukhang manyak ang dating lalaking knight. Naisip naman ng bida na parang nasa spell ni Dakini si Bertrand, kaya tinawag niya ang Archen na nagtatago lang pala at saka ayaw nitong tanggalin ang sumpa sa knight. Nagwala na si Bertrand saka binulatlat na nito ang ating bida. Pinalo ni Rish sa puwet si Dakini para patigilin na nito si Bertrand, at nang mawala ang sumpa ay tinukso naman siya ni Dakini dahil nagiging pusong babae na rin daw ang dating lalaki na si Bertrand, at nang hindi na nito kinaya ang kahihiyan ay napatakbo na lang ang kawawang knight. Medyo nagkainitan sila Dakini at Yukito, pero sa huli ay natuwa pa rin si Dakini dahil nagustuhan daw ng mga alagad niya ang music nila Yukito, kaya pinasalamatan pa nito ang bida. Samantala makikita naman si Gaia na nagdive sa ilalim ng dagat na may dinalaw na isang nilalang. Namumuhay mag-isa ang mga anak-anakan ni Gaia, nang puntahan sila ni Dakini para makipagkaibigan dahil sa utos ni Yukito, samantala si Gaia naman ay ginawang busy nila Yukito sa drums para hindi ito makabalik sa mga bata habang nandoon si Dakini. Narinig ng mga nakakatandang anak ni Gaia na parang may kakaibang ginagawa ang mga kapatid nila kaya agad silang sumilip sa bato pero naglalaro lang pala sila ng water gun. Niyaya ni Dakini na sumali sa laro ang dalawang bata pero masunurin sila sa utos ni Gaia na huwag makikipagkaibigan sa ibang mga tao. Lumapit si Dakini sa kanila nang mapansin niya na kakaiba ang kinikilos ng lalaking bata. Nagpalabas ng isang halimaw ang bata para atakihin ang mga traidor pero napuntahan naman agad ni Dakini, pero inutos ulit ng bata sa tatlong halimaw na tapusin sila. Hinahabol sila Dakini ng dalawang bata kasama ang mga alaga nitong dinosaur, at dahil kakaunti na lang ang alagad ni Dakini ay wala siyang magawa. Ang mga sanggol sa Empire ay artipisyal na ipinapanganak at kapag nasa 8 gulang na ay aampunin sila ng isang mag-asawa ayon sa utos ng Empire gaya ng nangyari kay Cyan. Naging masaya ang buhay ni Cyan sa piling ng bago niyang mga magulang, ngunit isang araw ay ipinatawag ang tatay dahil nakatakda na daw nitong wakasan ang sariling buhay dahil sa end-of-life system. Ngunit dahil tutol si Cyan sa batas ng Emperor ay tinulak siya ng guard saka ipinag-utos mismo ng sarili niyang tatay na ipadala siya sa isolation camp. Habang papunta sa isolation camp ay nakatabi ni Cyan ang isa pang bata na kapareho ang nangyari sa kanya, saka inatake ng halimaw ang karwahe kaya nakatakas ang dalawang bata. Dumating si Gaia para magkunwari na niligtas ang mga bata hanggang sa makuha niya ang tiwala ng mga ito, at ito ang dahilan kung bakit handang gawin ni Cyan ang lahat para sa bagong pamilya niya. Ngunit naabutan ng dalawang bata na napaslang ang mga alaga nila dahil dumating pala si Aether at sila Yukito sa eksena. Binabalak ni Yukito na baguhin ang pag-iisip ng mga bata dahil na brainwashed lang sila ni Gaia at papanayin sana ni Cyan ang bida nang biglang yumanig ang lupa. Dumating si Gaia nang mapagtanto na pinapaikot lang pala siya ni Yukito, saka may lumabas na malaking bulate na kagagawan pala ni Gaia. Masayang nagpunta ang mga bata sa tinuturing nilang nanay na si Archen Gaia, ngunit bigla sila nitong pinalubog dahil hindi na daw sila kailangan. Ayon kay Gaia na ang halimaw na pinalabas niya ay mas malakas pa ang powers kesa sa mga Archen, saka hinabol naman ito ang mga bida ng madapa ang isang bata kaya sinubukan ni Aether na labanan ito pero walang epekto ang powers niya. Gumanti ang halimaw kaya naman ginamit ni Mitama ang powers niya para maprotektahan sila Aether at mga bata. Sinabi ni Yukito na magbow daw sila para payagan sila ng god kung saan nanggaling ang powers ni Archen Gaia na matalo ang halimaw, ngunit ang original daw na god na pinanggalingan ng powers ay hindi nakakaintindi ng salita. Sumugod ng sabay-sabay ang mga halimaw nang dumating naman ang magkapatid para iligtas ang mga kasama, at pagsakay sa truck ay mautak si Yukito dahil pamwesto siya sa siopaw ni Dakini. Pinaandar na nila ang sasakyan ng muntik ng tamaan, saka gumamit pa sila ng nitro habang umiilag sa mga atake ng halimaw kaya mas binilisan pa ni Al hanggang sa tuluyan na silang makatakas ngunit nakakapagtaka dahil nakangiti pa rin si Gaia.
Sinabi ni Yashi na Typhoon daw ang pangalan ng halimaw na pinalabas ni Gaia, at nalaman daw ito ng bata sa isang old civilization book na ibinigay mismo ng Archon sa kanya. Ipinagtaka ng bida kung bakit may libro tungkol sa old civilization si Gaia, at kung paano naiintindihan ng isang bata ang isang advanced na libro na kahit siya ay hindi maintindihan. Mapayapa nang naglalakbay ang grupo nang lumabas sa ilalim ng lupa ang iba pang parte ng katawan ng halimaw. Muntik nang mahulog ang dalawang bata na agad naman niligtas ni Yukito pero siya ang nahulog sa kapinaslang ng halimaw at agad naman siyang pinuntahan ni Matoma. Balak kainin ng halimaw si Yukito pero ayaw bumitiw ng goddess kaya naman sabay sila nitong kinain at ang pangyayaring ito ay ikinabigla ng buong grupo. Matapos mapaslang ang dalawa ay umuwi na ang halimaw, saka ibinalita ng grupo ang tungkol sa pagkasawi nila Yukito at saka nabahala din sila sa kahihinatnan ng village nila dahil wala nang mamumuno sa kanila. Samantala nagising si Yukito sa isang lugar at maging si Matoma at dalawang mga bata ay nandoon din. Nagpakita si Archon Gaia saka sinabi nito na nasa loob daw sila ng Typhoon Beast at saka sinubukan din daw niya ng halos 300 times na patayin si Yukito ngunit nire-revive lang daw siya ni Matoma. Saka nakita pa ng bida na papunta ang halimaw na sinasakyan nila sa capital. Samantala sa village ay nag-uusap ang grupo nang biglang umilaw ang pendant na binigay ni Yukito kay Alt. May lumabas dito na isang mascot Matoma na nagsulat sa sahig ngunit hindi nila maintindihan, kaya naman sinabi ni Yashi na buhay pa daw sila Matoma at Yukito pati na rin ang mga bata. Nagsulat ulit ang mascot at sa tulong pa ni Yashi ay nalaman din nila na nasa loob ng Typhoon Beast ang pinuno nila na sila Yukito at ang goddess kaya nagkaisa ang grupo na iligtas sila. Nagtataka si Yukito kung bakit papunta sila sa capital dahil pala sa tingin ni Dakini ay magagawa niyang matalo si Loki gamit ang Typhoon Beast saka binabalak din ito na huntingin isa-isa ang iba pang mga Archon. Dagdag pa ng Archon na niloloko lang daw ni Yukito ang mga tao kung kaya nakakapagpadami kaagad siya ng mga miyembro. Naisip naman ng bida na marahil ay totoo nga ang paratang ni Gaia sa kanya dahil nagsisinungaling siya sa mga tao para magawa ang mga gusto niyang mangyari, ngunit naisip ng bida na pareho lang sila ni Gaia. Aminado naman si Gaia na manipulative din daw siya dahil umano sa mga turo ng yumao niyang ina sa kabiglang sinakal si Yukito dahil namumuhi daw si Gaia sa layunin ng grupo ni Yukito na ibalik ang sistema ng mga gods at goddess. Nakita nila sa monitor sila Al at ang buong village na nasa labas pala at naghahanda para sa isang concert sakay ng entablado na hinihila ng sasakyan. Nagsimula nang umawit si Al, habang gitarista naman sila Sil pati na rin si Atar na naramdaman ng pambihirang kapangyarihan dahil sa nag-enjoy ang mga alagad niya dahil sa tugtog. Dahil dito ay binigay ni Atar ang gitara kay Bertrand dahil susugudan na ni Atar ang halimaw at sa isang atake lang ng batang Archon ay naputol ang mga galamay nito habang kinakabahan si Bertrand dahil hindi siya marunong tumugtog. Maging si Dakini na isang drummer sa banda ay nagawang makagamit ng malakas na powers kaya nagawa niyang makontrol ang mga galamay na ikinamangha ng mga kaibigan habang si Atar ay patuloy na pinagpuputol ang mga natitira pang galamay gamit ang pambihirang lakas. Hindi naman nabahala si Gaia saka sinabi ni Yashi na imposible daw na matalo ang Typhoon Beast saka tumubo muli ang mga ulo at tinira ang mga tao saka nawasak ang ulo ng mascot ni Matoma. Sa kabila ng mga nangyari ay lumabas ang powers ni Matoma para pigilan sa pagwawala ang Typhoon Beast ngunit bihag pa rin si Matoma sa loob nito. Lumapit si Gaia kay Yukito kaya nagkaroon ng pagkakataon ng binata na ma-headbutt ito, dahilan para makabalik na sa katinoan ang pag-iisip niya. Sinabi ni Matoma na kailangan niya daw maging alagad maging si Yukito para magkaroon siya ng sapat na powers para matalo ang Typhoon Beast at dahil dito ay naniwala na sa kakayahan niya ang bida. Nagdulot ito ng napakarami at nag-uma pa na kapangyarihan sa goddess saka nag-summon ng sword at pinakawalan ang bida. Ngunit pagkatapos makalaya ng binata ay sinabi niyang hindi daw totoo na alagad na rin siya ng goddess dahil alam niyang nagpapanggap lang na mahina si goddess Matoma. Pinagbanta ng bida na siya na daw mismo ang papaslang kay Gaia saka sinipa ang isang kabute pero nakabawi si Gaia gamit ang powers nito. Naalala naman ni Yashi ang bilin sa kanya ni Yukito, kaya pinangunahan ng bata ang misyon ngunit nagdadalawang isip si Atar kaya naman bibigyan daw siya ng pabuyang napakaraming ice cream kung gagawin nito ang plano. Ibinigay ni Atar ang lahat ng makakaya sa pag-acting dahil ang plano ay ma-convert ang mga alagad niya bilang mga alagad ni Matoma, saka tinulungan din siya ni Rish sa pag-explain na sinang ayunan ng mga tao kaya naman unti-unting nawala ang mga alagad niya at napunta kay Matoma na agad na nakawala dahil sa bagong powers. Dahil sa tindi ng kapangyarihan na natanggap ng goddess ay nakagawa ito ng napakalaking puppet na siyang lumaban sa Typhoon Beast. Samantala sa loob ng Typhoon Beast ay kinakaharap naman ni Yukito si Gaia na bagamat natatamaan ng atake ng Archon ay kaagad na nagre-regenerate dahil sa powers ni Matoma. Nasakal ng Archon si Yukito at ang balak niya ng tapusin ng bida ay natusok naman siya ng powers ni Matoma dahil natusok na rin pala ng puppet ng goddess ang Typhoon Beast.
Hinayag ni Yukito na plano daw talaga niyang gawing busy ang Archon para hindi nito mapansin na tinatalo ni Mitama ang Typhoon Beast. Dahil dito ay sumabog ang Typhoon Beast at tumilapon si Yukito kaya naman nilapitan siya ng goddess para gamutin, kaya ligtas na ang dalawa at pumunta ang mga kaibigan. Napayakap na lang si Al sa bida dahil sa pag-aalala, pero maging si Bertrand ay may gusto na rin pala sa bida. Nais na magiganti ni Kai kay Gaia, ngunit pinigilan siya ni Cyan. Tinanong ni Cyan si Gaia kung bakit nito sinubukan na bumuo ng isang pamilya, at sagot naman ng Archon na hindi niya raw kasi naranasan na magkaroon nito. Giit ng bata na hindi man daw naging isang perpektong magulang si Archon Gaia para sa mga bata, ay isang pamilya pa rin naman daw sila kaya napagpasyahan nila na mamuhay muli bilang isang ganap na pamilya. Dahil sa pangyayari ay nagkaroon sila ng isang kasiyahan at saka napagpasyahan din nila Yukito na patuloyin si Gaia pati na rin ng mga bata sa village nila ngunit babantayan daw ni Kai ang mga kilos niya. Ngunit giit ni Gaia na baka maging alagad daw niya ulit si Kai, pero kinausap na pala ni Yukito ang bata tungkol sa crush nito na si Cyan dahil ayon kay Yukito ay para daw kay Cyan ang gagawing pagbabantay ni Kai kay Gaia, kaya namumula na napapayag niya si Kai sa plano. Nagtaka naman si Yukito kung bakit nagkaroon ng 30,000 na alagad si Mitama, dahil 15,000 lang ang alagad na nanggaling kay Atar. Dumating naman si Loki sa eksena, saka sinabi na sa kanya daw galing ang iba pang mga alagad para mapaslang ni Mitama ang Typhoon Beast at hindi mapinsala ang capital. Nakita ng magkapatid si Yukito na nagmumuni-muni sa ilog, saka naalala ang mga nangyari mula nang matagpuan siya ni Al sa ilog na ito. Dumating ang mga kaibigan saka nagpaalam si Dakini na gagawa daw sila ng mga New Earn magazine na si Atar ang bida at nagustuhan din ni Rish ang ideya. Giit naman ni Mitama na lahat daw ay magiging okay kung magiging tagasunod na rin niya si Yukito ngunit hanggang sa ngayon ay ayaw pa rin ng bida. Lumapit naman si Roy nang sakalin siya ni Gaia saka nagyaya na si Sil na magsaya sila buong magdamag kaya inakay ang bida ng dalawang dalaga. At dito na nga nagtatapos ang anime na ito. Sana ay nagustuhan nyo ang buong series mga Lodi at mag-like and subscribe na rin kayo, at sana po ay abangan ninyo ang ating mga susunod pang mga series.